Halina't samahan nyo akong suriin, busisiin at talakayin kung sulit nga ba itong Smash FI na to at sulit pa nga ito bilhin ngayong 2024. Alamin natin yan mga idol. Ito ang S-Max pinalakas, S-Max pinaganda at S-Max pinatapid na si Suzuki Shooter. Suzuki Smash 115 FI 2024. Hatid nito ang pinakabagong detalye ng disenyo magmula ng old version na kamukha at kahawig daw ng shooter, sabi ng karamihan. Ang tanong dyan mga idol, mas sulit at mas hihigitan niya nga ba talaga ang old version pagdating dito sa bentahan dito sa Pilipinas? At speaking of sulit at bentahan, magkano ba ang Suzuki Smash 115 FI ngayon para sa cash and installment nito? Para sagutin yan mga idol, halina't samahan nyo kung mag-walkthrough at maghatid ng updated price with regards sa installment and cash nito sa Motor Trade Santa Cruz, Zambales. Welcome to Hadjo Moto Vlogs and this is Suzuki Smash FI 2024. Let's go! Unahin natin sa makina na may kargadong 113cc engine displacement, to be exact mga idol, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke, 2 valves at gumagamit ng air-cooled para sa kanyang pagpapalamig ng makina. Ang transmission naman nito ay gumagamit ng semi-automatic transmission, meaning cambio at gas and go na po ito. Kaya recommended ito sa mga baguhan o na magsisimula pa lang mag-aral magmotor. Napakadali lang imaneho. Ang fuel system naman nito ay gumagamit na po ng fuel injection na hindi katulad ng dati ay karbador pa lang. At ito ay may average para sa kanyang mileage na 68 km per liter. Not bad para sa daily use. Ang bore stroke naman nito ay merong 51mm and 55.4mm at may compression ratio na 9.4:1. Kung usapang performance naman ay di rin papahuli. Legendary din mga idol. Ang max power nito ay 8.58 horsepower at 8,000 RPM na may peak of torque na 9.10 Nm at 6,500 RPM na kayang tumakbo sa bilis na 90 to 100 km per hour para sa kanyang top speed, pero depende po yan sa hinete, kung kabado o kamote. Halina't samahan nyo kung ikutan ang motor na to kung ano pa ang meron dito mga idol. Sulit nga ba ito? Let's go! Pagdating sa kanyang kabuwang disenyo ay makikita natin na sobra talagang nagkaroon ng new look sporty design mga idol. At sa harapan makikita natin ang Smash FI at Suzuki decals sa kanyang front. Ang headlight position naman nito ay nasa manubela mga idol. Napaka-safe dahil sumusunod ito sa galaw mo na gumagamit naman ng ordinary bulb. Ang signal lights naman nito ay gumagamit ng peanut bulb na merong aggressive design mga idol. Ang unahan ay gumagamit ng telescopic fork para sa suspension, drum brake naman para sa kanyang braking system at trim set po ang ginamit nito na merong sukat na gulong na 70x90-17 at tube type pa lang ito. Pagdating naman sa kanyang likuran, ang tail light and signal lights nito ay ordinary bulb and peanut bulb naman ang gamit. Dual shock absorber naman ang suspension sa likuran, drum brake para sa braking system, rim set at mayroong sukat na gulong na 80x90-17 na naka-tube type pa lang. Ang seat opener key naman ito ay matatagpuan sa gilid ng back fender mga idol. Tulad na sinabi ko kanina ay ito ay semi-automatic transmission na gumagamit ng cambio na merong 4 na gear shifter na pagpipilian, depende po yan sa road situation. At ang kagandahan dito, meron po siyang kickstarter na kung saan malaking tulong ito kung ito'y malobat o humina ang baterya ng motor mo. Sa sandaling pagpadyak lang ito ay agad mag-start ang makina ng motor mo. Ito ay meron po siyang sporty muffler na may metal cover with silver painted mga idol. Napakaganda at napaka-sporty talaga tignan. Pagdating naman sa hatak ay gumagamit ito ng chain drive with rear sprocket size na 420x37T. Pagdating sa console panel, gumagamit ito ng manual speedometer and odometer with gas gauge mga idol. Plus meron po siyang indicators. At ang kagandahan nito, meron po siyang gear indicator na kung saan kung hindi ka kabisado sa mga gear shifting ay magandang tulong o malaking tulong ito sa iyo. Pagdating naman sa button and switches, unahin natin sa kaliwa na merong high and low, signal lights, at horn. Sa kanan naman ay meron lamang electric starter button. Sa controls naman ay meron sa kanan na throttle control with brake lever sa unahan. At sa kaliwa ay hand grip lamang, pero ang kanyang brake naman ay foot pedal na ginagamit dito para sa likuran. Pagdating naman sa kanyang startup engine, ito ay gumagamit ng shutter lock key na ang kagandahan nito ay di mabubuksan ng mga magnanakaw dahil mismo ang susian ay merong takip. Sa upuan mga idol, simpleng tabas lang ang ginawa dito. Makapal na foam ang ginamit at synthetic nylon cover naman ang ginamit para sa cover.
Ang underseat compartment naman ito ay hindi maliit at di rin malaki na may sukat na 7.6 liters lamang. Pero ang kagandahan nito, pwede mong ilagay ang kung ano-anong bagay na pwedeng itupi like sala set, TV, rep at iba pa. Dito rin matatagpuan sa underseat ang kanyang fuel tank refiller na mayroong kapasidad na 3.7 liters mga idol. Pag-usapan naman natin ang kanyang body dimension kung pasok ito sa mga heavy traffic o city driving. Ang haba nito ay 1,910mm, lapad 690mm at ang taas ay 1,085mm. Pasok na pasok, pang city driving at pang heavy traffic talaga. Ang seat height naman nito ay very Pinoy friendly mga idol, 760mm lang at ang weight nito ay nasa 93.5 kg lamang. Para sa reference nyo mga idol, siya po ay nasa 5'6" in height. At siya po ay merong kilo na 62 kilograms. Makikita natin na kayang-kaya at walang problema para sa kanya. At pagdating naman sa 5'4" in height ay kayang-kaya pa rin mga idol. Kaya walang problema kahit nasa 5'4" pataas. Okay, pagdating naman sa presyo mga idol, via Motor Trade Santa Cruz, Zambales mga idol, ang Suzuki Smash FI ay may cash na 66,624. Kung ito naman ay kukunin mong installment, meron po siyang down payment na 3,400 lang mga idol. At meron siyang mga monthly payment tulad ng 36 months, 3,338, 24 months, 4,250, and 12 months, 6,985. Paalala lang mga idol, ang presyo ay pwedeng magbago depende po yan sa lugar, dealer at promotion ng bawat dealer. Kaya wag sana magalit kung biglang tumaas o bumaba kung saan man kayong dealer pumupunta. At ayun na nga mga idol, para sa akin mas higitan nga ito sa bentahan at mas magiging kapaki-pakinabang ito sa araw-araw na gamitan mga idol. Dahil nga kung praktikalan nga ito ay mas pinatipid ito sa gasolina at di hamak na mas sulit ito sa old version. Pero kung ikaw ang tatanungin mga idol, sulit nga ba o hindi? At kung motor mo ngayon ay Suzuki 115 Fi ngayon, anong masasabi mo sa motor mo? At kung motor mo ngayon ay old version ng Smash, balak mo bang palitan ito ng new version o hindi? I-comment mo nga yan para mapag-usapan na. At para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong labas na motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Motovlogs TV. Ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching and peace out.